Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Explosive shuriken na dahilan nito ay nasabugan ang demonyo. Wow, medyo kahanga-hanga ito, ang kanyang intuition ay marahil katulad ng sa akin, hindi ba? Anong plano? Hindi nalalabanan. Napakahusay din ang kanyang katalinuhan, ano? Kung walang buff ni Lebius ito ay napakadelikado. At nagulat ang kalaban na ginamit nito ang Blackdown. At di makagalaw ang bida, at ginamit din ng bida ito. Nakaligtas ka ngayong oras sa pamamagitan ng paggamit ng parehong kasanayan para manipulahin ang grabidad, ngunit paano kung gumamit siya ng kakayahan na hindi ko kayang ma-counter? At dahil sa pag-iisip nito ay hindi na niya namalayan na nasa likod na niya ito. Wala nang silbi ang pagtatangkang umiwas gamit ang blink kung ito'y babawiin lamang ng kalaban. At nagpalabas ang bida ng isang palaso, dahil nito ay malaking pagsabog ang naganap. At pareho silang dalawang tumilapon papalayo, at nagulat ang demonyo, laking gulat nito ay nasa harapan na niya ang bida na naglunsad na ng slash sa pagmumukha nito. Subalit ginamit ng kalaban ang Nocturne, at nagulat na lang ang bida at pagtingnan nito sa itaas ay may namomoo na itong maliliit na kidlat, nang gagamitin na sana din niya ang kanya, kaso tumama na sa kanyang ang isang pag-atake ng kalaban. Nabagsakan ka ng isang hininaang Thananos Nocturne, mananahimik ka ng 10 segundo. Hindi ako makapaniwala na na-replicate niya ang isang kasanayang may antas ng Diyos. Siya pa nga'y gumagamit ng Berserker Song, at ginamit ng bida ang Moon Sword Falling Slash. At matindi ang kanilang labanan dahil sa magkapareho ang kanilang mga galaw. At biglang hindi makagalaw ang demonyo, kaya't alam na ito ng bida kaya agad niyang ginamit ang Flame Flower. At biglang may isang maitim na apoy sa kanyang dibdib. Ang kanyang MP ay sa wakas ay bumaba kahit na paano'y hinina ang kanyang matibay na kalooban, tila ba nakabawi siya ng higit sa 50%. Mga lods, bago po natin ituloy yung video may kunting pag-giveaway po tayo. Pid kang makukuha ng 100 pesos up to 500 Gcash per week. Madali lang para makakuha ng free Gcash, just subscribe, like and share para mapili, huwag kalimutang mag-comment para mabilis kayong mapansin. Totoo po, mamimigay talaga kami sa mga top viewer at sharer ng video namin. At sa aking sitwasyon, hindi lang ako mababa sa HP, pero wala rin akong oras para magpahinga, baka mas malakas ako, pero ang aking stamina ay hindi na sa aking pabor, ewan ko, parang walang bago, subukan ko munang magpahinga. Kaya't ginamit ng bida ang kanyang Sweet Dreams. At may napansin ang demonyo na kakaiba, at tila nagbago ang galaw ng bida at hindi na ito kagaya ng dati, at gusto pa ng demonyo na makasurvive pa ito. Subalit dahil sa galaw ng AI ay hindi niya ito magawang sundan. Dahil sa pagbabago ng galaw ng bida ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin ng demonyo. Kahit na anong pilit niya kumawala sa bida ay hindi niya magawa. At nabigla ang demonyo nang sumulpot ang isang Lebius sa kanyang likuran. At napa-atres ang AI, habang ang bida ay nakakita sa pangyayari ay nagulat din ito. Nakatawa, tinuro ni Lebius ang demonyong kamukha nito na para din itong kagaya daw niya. Kung ano ang sinasabi ni Lebius ay ginagaya din ito ng kamukha niya. At bigla itong nagtaas ng kamay, habang hindi maunawaan ng kamukha ng bidang demonyo kung ano ginagawa nito. At may nilabas itong bagay, at alam naman ito ng bida na kung ano ito. At ito ay ang fragments ng Demon King. Nang pagkawala ng kalaban ay agad na disarmed ang Thananos Sleepwalking. At agad na bumagsak ang katawan ng bida, at ito ay inaasahan naman ni Lebius para sa kanyang master. At hindi ito makapaniwala si Lebius na nakatulog na ito kahit na anong oras, kahit na anong lugar, kaya ay susundan niya ang kanyang master. Sa halip na kanya itong akayin ang katawan ng bida, agad nga niyang sinundan ng bida kaya't humiga din ito sa tabi ng kanyang master. Dahil sa hindi makagalaw ang katawan ng bida ay wala itong magawa na inisip na lang nito na kung may isa pang tao na kagaya pa kay Lebius ay para impyerno na ang lugar na ito. Naiintindihan ko kung bakit ipinadala niya si Lebius ngayon. Kahit hindi ito level 560, may mga halimaw na katumbas pa rin. May buffs din kaya ang aking doppelganger sa susunod naming laban, at saka ang Fragment Demon King, marahil nasa kamay ng Slothful Knight Order yon. Sa buffs ng lalaking ito at sa Demon King's Fragment, hindi na ako magiging lamang sa lakas.
Ito ay magiging masaya, at nagulat ang demonyo sa ibinigay ng kamukha ni Levius na sinasabi nito na ito ay para sa kanya ito. At binati ito ng kamukha ni Levius para sa kanyang bagong master. At agad na kinain ito ng demonyo at gusto niyang bawian ang ating bida. At may nakita itong isang portal, biglang lumitaw ang pinto ng ganun-ganun na lang nakakapagtaka. Ito ba ay isang trap, at ito pala ay isang pintuan papunta sa susunod na palapag. Kaya't pumasok na sila sa susunod na palapag at nang pagpasok nila ay napansin nila na sinabi ni Levius na puro pader lang ang nakikita nito. At mas gugustuhin ng bida na mas makalaban pa ng daang halimaw, at hindi niya talaga gusto ito. Siguradong naunang nilinis ng peking Levius ang lahat ng halimaw, mababago na nila ang misyon sa lalong madaling panahon. Ang pangunahing kwento 2 quest ay mababago. Pangunahing kwento 2 pagsilang ng bagong Demon King, antas, sa pangunahing kwento noon, nang nasa pinakamataas ng krisis ang gitna ng kontinente, bumaba ang Demon King, winasak ang isang kaharian at pumatay ng maraming tao sa kanyang pagdating pa lamang. Ang Demon King ay hinati at isinara ng isang makapangyarihang apostle ng Diyos, gayunpaman, ito'y binalot lamang. Hindi pinatay, ang mga piraso ng Demon King ay kinalat sa buong kontinente, ngunit ang kanyang walang laman na katawan ay sapat nang magdulot ng pinsala sa buong kontinente. At sa di malamang dahilan, ang Order of the Kayang Knights ay nakatuon sa walang laman na katawan ng Demon King. Ang kinaroroonan ng 3 piraso ng Demon King ay hindi alam, maaring nasa kanilang mga kamay na ito. Sa ganitong sitwasyon, hindi natin kayang mawala ang walang laman na katawan ng Demon King. Gayunpaman, wala namang Order of the Kayang Knights sa pagsusuri sa mga labi. Natuklasan mo na isang demon ay pumasok sa isang piraso ng Demon King na dapat sanay nasa pag-aari ng Order of the Kayang Knights. Habang ang kanilang intensyon kung paano ito gagamitin ay hindi alam, tiyak na hindi ito magiging para sa kabutihan ng kontinente. Alisin ang mga demonyo na iyon at pigilan ang pagsilang ng bagong Demon King. Ay, layunin, i-eksplora ang mga labi ng Demon King at pigilang mabuo ang bagong Demon King. Limitadong oras, hanapin ang katawan ng Demon King bago pa ito mahanap ng mga demonyo. Mga paggamit para sa mga user na may level 200 pataas at hindi hihigit sa level 300 na patunayang ikaw ay God class, kaya't pinapayagan kang magpatuloy. Premyo pagpasok sa Hall of Fame, pagsiwalat ng tirahan ng Order of the Kayang Knights, malaking EXP, pagtaas ng antas ng kasanayan ng iyong pagpili, piliin ang item ng ranggo ng iyong nais. Sa hindi pagtagumpay ng isang tao, kamatayan at diskwalipikasyon mula sa pangunahing kwento 2, sa pangkalahatang pagkabigo ng pangunahing kwento, muling pagkabuhay ng Demon King. Mga ilang detalye kaugnay ng Order of the Kayang Knights ang biglang nawala. Paano nakuha ng Peking Demon sa Levius ang impormasyon tungkol sa fragment ng Demon King? Ang maskaradong demon ay nag-aksaya ng oras na parang siya'y kakabog pa lamang sa mundo. May tinatago kaya siya? Oo nga, sobrang haba, hindi nga, parang kulang sa utak yung taong yun mula sa umpisa pa lang. Ini-inherit ba ng isa pang tao ang mga alaala niya dahil sobrang lakas niya? Levius, kaya mo bang pabagsakin ang taong kamukha mo? Siyempre, kaya ko yan, pero nag-aatubiling ako na umalis sa iyong tabi. Pero kung pag inutos mo, tatapusin ko siya agad. Alam mo ba kung saan sila naroroon? Ano, paano ko malalaman yun? Ibig sabihin, pwede na ba akong magsimula maghanap ngayon? At nagulat ang bida dahil may pag-atake na nagmumula sa mga pader. At hindi maunawaan ng bida ito, kahit anong uri ng pagsira ng bida nito ay hindi naman ito nasisira. Ano bang klaseng lugar ito? Hindi pa sapat. Oo nga, tama ka, bakit mo sila ipinadala sa itaas? Kasi may paraan akong mailihis sila sayo. Alam ko ang isang shortcut na malayo, pero hindi nila kayang sundan. 100 tanging ikaw lang ang makakabuksan, Master, dadalhin kita doon para mas makuha mo pa ang higit pang kapangyarihan. Ihatid mo ako doon, masusunod ayon sa iyong nais, Master. Sigurado ka bang hindi nila tayo maaring sundan sa daang yon? Siyempre, nang wala ang enerhiya ng Demon King, hindi lang ang daang iyon, pati na ang paglabas sa labirintong iyon ay hindi madaling gawin. Good, papatayin ko sila, anuman ang mangyari. At patuloy pa rin ang pag-atake sa bida, at nauumay na ang bida sa pangyayari dahil paulit-ulit lang ang ginagawa niya, na habang si Levius ay iniiwasan lang ito. At lumabas na din si Thana dahil gusto din nitong tumulong. At sumugod agad ito at sinuntok ang pader dahil ayaw ni Thana na binobuli ang kanyang master. At dahil doon ay na-cute-tan ang bida sa ginawa ng bida,
At dahil dun ay sumali na rin si Levius dahil ayaw niya magpatalo kay Thana, pinagsusuntok niya ang pader dahil wag daw nilang bulihin ang kanyang Master din. At nabigla ang dalawa, ika pa ng bida kung ano ang problema nito. At hindi sinasadya ni Levius na nasira ang pader. At nagtaka ang bida na nasuntok ito ni Levius, na ang pader na ito ay hindi naman basta-basta nasisira. Dahil sa ginawa ni Levius ay nakapunta sila sa kabilang bahagi ng lugar. At tila nabago ang struktura nito at laking gulat nila nito. At binati ng bida si Thana ng bida habang si Levius ay parang gusto din na nag-aantay na kanyan rin itong batiin sa nagawa nito. Nakahanap na rin pala si Thana ng paraan dati, iniisip ko kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon ang piraso ng demonyo. Sa ganiyang kaso, sa palagay ko, ang portal ay naglilipat sa iyo sa susunod na palapag. Ang daang ito na natuklasan ni Thana ay marahil ay isang lihim na daanan o shortcut, di ba? Ano man ang mangyari, maaari nating habulin sila kung tatahak tayo sa daang ito. Matagal kitang hinintay, amo, napakakasigla ko ngayon. Maalala ko ng mabuti ang mga araw ko bilang isang demonyo bago ito, naglaan ako ng oras sa paggaya ng mga kapangyarihan. Bagaman hindi ko sila magaya ng lubos, tiwala akong hindi ako matalo. Inalertuhan ng demonyong Levius ang kanyang master sa bandang itaas nito. At nagulat ito, at nagkaharap na ang dalawang Levius. Habang ang pinunteriya ng bida ay ang demonyong kamukha niya na kanya itong pinaghihiwalay ang dalawa. Sabi ng amo sa akin na huwag kitang patayin, kaya't hindi ako gagawa ng anuman, ngunit mas mahina ka kaysa sa akin, kaya sana'y manatili ka na lang sa iyong lugar. Nanatili akong tahimik noon sa kababalaghan, ngunit paano mo nais na paglingkuran ang ibang amo gamit ang mukha ko, karapat-dapat ka sa kamatayan. Ang pangunahing katawan, mas malakas siya ngayon na hiwalay siya sa kanyang amo, tila ang kanyang mga kapangyarihan ay nagiging limitado kapag malapit siya sa kanyang amo. Akala ko'y hindi ako matatalo, ngunit maaari akong patayin ng taong ito kung kailan niya gusto, kung magkaroon ng problema, maaaring masira ang malaking event. At sumang-ayon naman ang demonyong Levius na wala itong gagawin. At natutuwa naman si Levius dahil sa kanyang pagsunod nito. At dahil doon ay magsisimula na si Levius ng mga katanungan nito. At sa laban ng dalawa ay inisip ng bida na kahit ganoon, tama pa rin pala ako sa ilang bagay, bagaman nagaya niya ang God rank skill, hindi niya kayang kopyahin ang autoridad. Kaya wala ka pala nito, ano ang martial God's authority? Ang pang-aasar ng bida sa kalaban nito, kaya ay gigil na gigil ito, gusto na nitong patayin ang bida. Kaya ay sumugod ito sa bida ng buong lakas, subalit ay nasikmuraan lang ito ng bida, kaya't napa-atres ito. At sinundan pa ng bida ng mga arrow, at dahil alam niya na hindi niya ito basta-basta maiiwasan kaya ng pagtalon niya sa ere, ay may nakaabang na pala itong mga palaso, subalit nakagamit ito ng barrier, kahit ganon ay nadaplisan pa rin ito sa mukha. Kasabay ng isang palaso ay andoon na ang bida na naglunsad na ng malakas na suntok. Tumilapon ito at nabaon ito sa sahig, nang pagtayo pa lang nito ay pinaulanan na naman ito ng mga pana at dumampot ng isang pana ang bida at binato niya ito sa kalabang demonyo. Napabalik ng demonyo ang pag-atake ng bida subalit sa lakas ay napa-atres ito ng malayo. At nakahanda na naman ang bida, sunod-sunod ang kanyang pag-atake. Sa bilis nito ay nagawa niyang masundan ang unang pana na binitawan nito at sinalo at binato ulit ito para double ang lakas na isang palaso at sinundan pa niya ng isa pa. At ito ay tumama sa binti, kasabay nito ang 100's Arrow of Destruction. Ito na ang katapusan, ibibigay ko lahat ng aking mga kasanayan sa pana at nagulat ang bida dahil naulit na naman nabali na naman ito. Sa ganitong paraan, maaari akong mapatay. Kaya dinampot ng bida ang nabaling pana at buong lakas itong tinapon sa demonyo. Nagawa pa niyang hinarang ang kanyang espada subalit sa lakas nito ay hindi na niya napigilan ang pagsabog, at ito'y sumabog sa kanya at ang bida ay lumitaw sa isang pana niya na malayo sa pinagsabugan. At natutuwang inisip ng bida na may mga pana itong may healing magic. At namangha ang bida dahil sa kabila ng lahat ay buhay pa ito. GG, well played na ito para sa bida, kaya't nagpaalam na ang bida sabay putol sa ulo nito. Kasabay sa pagkawala nito inisip ng bida, malamang, hindi ko na makikita ang kanyang katulad muli. Ito siguro ang huli sa mga piraso ng Demon King. Nakuha mo na ang piraso ng split fragment ng Demon King. At nagulat ang bida at hindi niya maunawaan ito. Description, bagamat ang paggamit nito ay hindi batid. Ito ay isang piraso ng isang bagay na dating buo. Ngunit ito'y nahati sa dalawa,
ang pagkakakabit ng 2 piraso ay maaring magbigay sa iyo ng mga dakilang kapangyarihan. Nainis ang bida dahil alam ng bida ay kagagawa nito ng demonyong Levius, at biglang yuminig ang kinatatayuan ng bida. Naisip ng bida na ito ba ay isang pagsabog. May nangyakap na binabantayan ni Levius ang demonyo para hindi ito makatakas. Sa gitna ng pagiging alerto ni Levius ay nag-aalala ang demonyong Levius sa kalagayan ng kanyang master at alam niya na hindi siya basta-basta makatakas kay Levius dahil sa malakas ito kaysa sa kanya. Hoy, ikaw tila hindi ka nag-aalala sa iyong master. At tiwala si Levius na hindi matatalo ang kanyang master na sagot nito sa demonyo. Sa ganung kaso, malamang na matalo ang aking amo, ha? At biglang nagpakawala ng maliwanag na nakakasilaw ang demonyo dahilan na masilaw si Levius at balak na itong tumakas subalit nagawa pa itong mapinsala ni Levius bago ito mawala, at naputol ang kamay nito. At nag-aalala si Levius dahil sa nasa malaking gulo ito. At nang pagdating ng bida tinanong agad niya ito kung okay lang ba ito, at tila mukhang hindi talaga ito okay. Tinanong ng bida kung ano ang nangyari sa demonyo, hindi makasagot ng maayos si Levius kaya sinabihan siya ng bida na okay lang ito at magsabi lang ito kung ano ang nangyari. Nakakuha siya ng pagkakataon na makatakas ng ilang segundo dahil sa liwanag, kaya tumakas siya. Bukod doon, ginamit ko ang kasanayan na nakuha ko mula sa apostol, nanginginig na pinapaliwanag ito ni Levius. Sa buong pangyayari, ito ang nahulog dito, at ang peking ikaw ay dumaan sa lupa. Tama naman daw ito ang sabi pa ni Levius, kaya sinabihan ng bida si Thana kung magagawa pa ba niya yung dati. Kaya ay tuwang-tuwa si Thana na kanya raw itong susubukan. Paikot-ikot si Thana sa lugar babaka sakaling may maramdaman ito subalit ay nabigo itong pinahayag na umiiyak sa kanyang master. Kaya ay tumawa na lang si Yunsang at kanya na lang itong binati sa kanyang ginawa. At sa isip ng bida na kung ang demonyong iyon ay dito dumaan, malamang kung susundan ko ito ay makakahanap ako ng isang bagay. Ang sabi ni Levius ay nagamitan niya ito ng kanyang kakayahan, malamang hindi pa huli ang lahat. Hanggang sa nakaabot na sila kung saan ang katawan ng Demon King. At nakita nila na nakahandusay sa may paanan ng Demon King ang katawan ng demonyo. Batay sa piraso sa kanyang kamay, tila sinusubukan niyang gisingin ang hari ng mga demonyo. At napanatag na ang bida dahil nakuha na nito ang kapiraso ng fragment ng Demon King, na habang si Levius ay umiiyak na kino-comfort naman ito ni Thana. Ngayon ko lang naisip, ano ang antas ng lalaking yon? At sa tingin naman ni Levius ay nasa mga 300 ito. Ganun ba, ang paghuli sa kanya ay siguradong magpapataas ng antas ko, hindi ba? Sa ngayon, hilahin natin siya at umalis at sumang-ayon naman si Levius nito. Levius, maaari mo ba akong bantayan gamit ang lakas ng aking arrow? Ibig mong sabihin ang ilaw kanina, oo, kaya ko yan, ipagkatiwala mo sa akin. Kaya ay ginamit ng bida ang kanyang arrow nang malapitan sa dibdib ng demonyo, at pinagsama-sama niya ang kanyang mga kasanayan ng lahat sa iisang tira lang ng kanyang palaso. At napansin ng bida ang bigat nito at hindi ito biro. At dino-double up pa niya ito gamit ang kapangyarihan ng martial god's authority. At tumerak ang palaso sa puso ng demonyo, at gaya ng kanilang pinag-usapan kanina mabilis na binitbit ni Levius ang bida sa ligtas na lugar bago ito sumabog. Sa lakas ng pagsabog nito ay kahit ang nasa malapit nito ay nadamay sa pagsabog. At 5 beses na nag-level up ang bida sa pagpatay lang nito sa demonyong Levius, dahil doon ay may mga natanggap itong mga abiso. Naabot mo ang antas na 200, class quest, hanapin ang apostle ng Thananos. Sa ngayon, ang apostle ng tulog ay wala sa Central Continent. Ang linked quest na hanapin ang apostle ng Thananos ay magiging randomized. Umabot ka na sa antas na 200, ang iyong mga stats ay tataas at makakapag-unlock ka ng mga bagong kasanayan. Lahat ng mga Diyos ay alam na ang iyong pag-iral, ang itlog ng legendary ay nais na absorban mo ang walang laman na katawan ng hari ng demonyo. Sa iyong kahilingan, kayang i-absorb ng itlog ng legendary ang walang laman na katawan ng Demon King at magkaroon ng bahagi ng kapangyarihan ng boss. Hindi maunawaan ng bida kung ano naman ito. Sa pag-absorb sa walang laman na katawan ng Demon King, ang itlog ng legendary ay mapipisa. Papayagan mo ba ito, oo o hindi? At hindi na nag-aatubili ang bida nito. Sa iyong pahintulot, ang itlog ng legendary ay i-absorb ang walang laman na katawan ng Demon King. Kasama ng walang laman na katawan ng Demon King, nais din itong i-absorb ang kapangyarihan ng mga panaginip at ang selyo ng pagtulog. Papayagan mo ba, oo o hindi? At pumayag naman ang bida.
at naabsorb ang lahat ng fragment sa itlog, at nagliwanag ito ng mabuti, at unti-unti na itong napipisa. Ang itlog ng legendary ay napisan at nakakuha ka ng isang alagang legendaryo, maari mong itong pangalanan nito. At may isang anghel na lumabas sa itlog, at nagtinginan pa ang dalawa kung sino una magsalita sa kanila. Nagsalita ang anghel at sarkastikong sinabi ito sa bida kung ano ang tinitingin nito. At walang masabi naman ang bida nito dahil sa tingin ng bida ay minamaliit siya ng kanyang alaga. Impormasyon sa alaga, pangalan, ibigay ang pangalan. Uri, legendaryo, antas, demigod, huling yugto ng paglaki. Antas ng paglago, hindi pa natatapos stats, hindi pa natatapos ang paglago. Kasanayan, carnivore level 1, clouds of heaven level 1. Heavenly fighting spirit level 1, falling sky level 1. Purifying light level 1, crushing sky level 1, panglalahad. Sa orihinal na itlog ng mga Diyos ng kalangitan, ang anghel na ito ay pinalaya ng kapangyarihan ni Thanatos at may malaking hinanakit sa iyo bilang kanyang tagapag-ampon. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. やめてください